Gumawa ang mga babae ng aktibidad na pagboto para sa pangit ng klase. Mababa ang aking boto at ang aklat ay dumating sa aking pangalan. Si Liruyan ay nasa listahan. Noong panahong iyon, may lihim akong pag-ibig sa kanya sa loob ng 6 na taon. Siya ay mapagmataas. Isang guhit, isang letra, tinutuyan niya ako na walang kahihiyang nagtapat sa kanya. Makalipas ang maraming taon, kinapanayam ng host ng Financial Channel si Liruyan, tinanong siya kung may pinagsisisihan siya sa buhay. Tumingin si Liruyan sa kamera at nagsabi, "Noong high school, napagkamalan ko ang perlas bilang isda at hindi sinasadyang nakuha ng iba. Sa loob ng 7 taon, araw at gabi akong nagsisisi. Buti na lang single siya ngayon, may pagkakataon pa ako." Ang ibang tao na binanggit niya, "Kumakain kasama ko." Nang marinig iyon, maingat niyang inilapag ang kutsilyo at tinidor at inihandog sa akin ang hiwang wagyu. Sabi niya may kailangan siyang tawagan. Sa balkoni na may tanawin ng dagat, malamig niyang inutusan. Pamahalaan ang pagpupondo ng ulan sa merkado ng Silon. Hayaan ang Beituo at Liri. Si Shisheng ay nag-withdraw ng lahat ng puhunan. Gumawa ang mga babae sa klase ng aktibidad na pagboto para sa pangit ng klase. Noong dumating sa akin ang aklat ng pagboto, biglang natahimik ang buong klase. Sa unang pahina ng notebook, ang binoto ay pangit ng klase. Sa ikalawang pahina, ang binoto ay pangit ng klase. Pangit ng klase una, matindi ang kompetisyon. Pangit ng klase una, walang pag-aalinlangan, sunod-sunod na aking pangalan. May 17 na bumoto sa akin. Alam kong hindi ako maganda, single eyelid. Dating naranasan ko ang pagkagusto ni Liruyan, ngunit nang makita ko si Liruyan mismo, hindi ko napigilan ang pagbagsak ng puso ko. 6 na taon ko siyang kilala, at 6 na taon ko rin siyang nagustuhan. Hindi ko inakala. Nasa kinabukasan ng aking pagtatapat sa kanya, ganito niya ako hayagang hinamak. Ang pagtatapat sa kanya. Isang aksidente. Noon, tinutulungan ko ang pamilya sa tindahan ng prutas sa kanto. Dumaan si Liruyan. Tinawag ko siya at inabot sa kanya ang isang bag ng prutas, sinabing binili ng kanyang ina. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, ang kanyang mahahabang pilik mata ay bumaba. "Pang Yuan, hindi ko kailangan ng awa." Binitawan niya at hindi tinanggap. Hindi ko nahawakan. Gumulong-gulong ang mga mansanas sa lupa. Ang kanyang pagmamataas ay marupok na parang papel. Nabasag ang kamalayan. Nabulalas ako, Liruyan. Hindi kita kinaawaan. Gusto kita, kaya gusto kitang pakitunguhan ng mabuti. At nagkunwaring magaan na sabi, sa dami ng mga babaeng naglalagay ng gatas, biskwit, at chocolate sa iyong drawer. Wala namang dagdag sa akin makalipas ang 3 segundo o maaaring 30 segundo. Hindi ko alam, sa wakas ay nagsalita siya. "Pasensya na. Hindi kita gusto." Tumanggi ng diretsyo, umalis ng may pagkakul. Inaasahan ko ito. Walang dapat ikalungkot. Tumawa ako ng may pangungutya sa sarili. Pinulot ang mga mansanas isa-isa, inalis ang alikabok, at muling nag-anyaya ng mga mamimili sa tindahan ng prutas. Ang bahay namin ay nasa probinsyang lungsod, sa huling lumang lugar ng bungalow. Ang sirasirang ito. Masikip maingay ang mga tao. Pagod na sa pagtakbo, walang panahon sa pag-aayos ng sarili. Sa mukha ng bawat isa, may nakasulat na kahirapan at pagod. Si Liruyan ay iba. Ang kanyang pamilya ay biglang nagkaroon ng malaking trahedya. Ang villa ay isinangla kaya pansamantalang lumipat dito. Dati, walang nakakaalam sa klase na ang aking ina ay katulong sa bahay ni Liruyan. Inalagaan niya ang aking dignidad. Ngayon, ang aking walang kahihiyang pagtatapat. Gusto ko ring alagaan ang kanyang dignidad. Kung hindi, hindi ko kailanman sasabihin ang pag-ibig na ito. Subalit pagkatapos kong magtapat sa kanya, siya ay tila nagbago, mula sa walang pakialam sa akin ay naging kasuklam-suklam. Sa silid-aralan ng gabi, ang kanyang sulat kamay ay nakasisilaw, mas matalim kaysa hangin. Ang sulat ay katulad ng tao. Lumingon ako kay Liruyan. Walang emosyong tumingin siya pabalik. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Ang dating pagmamataas ay naging ilaw ng ref. Lahat ng babae sa klase ay pigil ang hininga, naghihintay ng reaksyon ko. Kung pangit ka pa at marupok ang puso, patay ka na. Ang ballpen sa aking kamay. Mabilis na umikot, ilang beses nahulog sa notebook. Huminga ako ng malalim. Isang malaking stroke, isinulat ang aking pangalan. Pagkatapos, lumingon at itinaas ang notebook sa kanila. Bumoto din ako sa sarili ko. Kung ayaw mong kutyain mo muna ang sarili. Nang gabing iyon, ang mga babae ay isa-isa, lalong ibinaba ang kanilang mga ulo. Pag-uwi, ilang babaeng bumoto ang lumapit at humingi ng tawad sa akin. Sabi nila nagbibiro lang daw, at sinabi pa nila na kung mawawala ang mga tagihawat ko, medyo maganda naman daw ako. Tumawa lang ako at sinabing okay lang, dahil wala akong pakialam sa tingin nila sa akin. Tungkol kay Liruyan, ayoko na ring isipin. Sa gabi,
Hinarang ko siya sa dulo ng eskinita at sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Liuruyan, dati akong nanghiram ng isang aklat na Jane Eyre sa inyong silid-aklatan. May isang linya doon na ibabalik ko sa iyo ngayon. Akala mo ba dahil mahirap ako, mababa ang katayuan, hindi maganda at pandak? Wala akong kaluluwa at puso. Malinaw naman. Sa paningin ninyo, ang mga pangit ay walang puso at walang karapatang malungkot. Nakakatawa, hindi naman kayo masasamang tao. Umiiyak kayo sa mga mabubuting gawa sa internet, nagagalit sa masasamang balita, ngunit inaapin nyo ang sarili ninyong kaklase ng hindi ninyo namamalayan. Ang ganitong laro sa gabi ng klase, sa tingin nyo ay masaya na yon at tapos na. Kung makakasakit ba ng iba, wala kayong pakialam. Dati akala ko iba ka. Pero wala ka palang pinagkaiba sa kanila. Kaya liuruyan. Binabawi ko ang pag-amin ko kahapon. Siya dati ay puti tulad ng nyebe sa bundok. Maningning tulad ng buwan sa pagitan ng ulap, ngunit ngayon siya ay pangkaraniwan na lang. Ngunit kahit maganda ako o pangit, ang ganoong siya ay hindi karapat-dapat na mahalin ko. Noong araw na yon, may kakaiba sa kanyang mga matang laging walang pakialam. Ngunit ayoko na ring alamin. Hindi nagtagal, nagpalit ako ng upuan. Lumipat ako sa tabi ng pinakawalang galang na estudyante sa paaralan, si Bai Ningbing. Siya lang ang lalaking hindi sumali sa pagboto, at siya rin ang taong sadyang iniiwasan ni Liuruyan. Noong isinulat ni Liuruyan ang pangalan ni Fang Yuan sa notebook na puno ng masamang biro at insulto, ang pumasok sa isip niya ay ang mukha ni Fang Yuan na nakangiti kay Bai Ningbing. Hindi niya inakalang pangit si Fang Yuan. Nakita na niya si Fang Yuan nang wala pang tagihawat, hindi naman ito maganda. Ngunit hindi rin naman pangit. Sinabi ng ina ni Liuruyan na si Fang Yuan ay may mukhang napaka-agresibo at may kakaibang personalidad. Kapag lumaki na siya at maayos na ayusin, malamang magiging magandang modelo siya sa internasyonal. Ngunit para sa mga babaeng kaedad ni Liuruyan, mahirap itong pahalagahan. Magaling si Fang Yuan sa pag-aaral, may ugali ng mga sinaunang tao. Siya ay may karunungan na higit sa kanyang edad. Ang mga panunuya at chismis ng iba ay palagi niyang pinapalampas sa ilang salita lamang. Isang beses, inimbitahan ni Bai Ningbing ang buong klase ng milk tea. May isang lalaking nang asar sa kanya. Xiao Tian, ang dami mong tagihawat sa mukha, huwag ka nang uminom ng milk tea. Pabiro niyang sagot, kung gusto mo ng 2 baso, sabihin mo lang. Tulungan mo akong gawin ang takdang aralin, ibibigay ko na sa iyo ang baso ko. Hinahangaan niya ito, ngunit hindi pa sapat para maging pag-ibig ng lalaki at babae. Kaya nang magtapat si Fang Yuan kay Liuruyan, tinanggihan siya ni Liuruyan. Pag-uwi, nakita niya ang bahay. Napuno ng mga bagay na inihanda ni Fang Yuan, at may mainit na tubig na inilagay niya sa pintuan, kaya nakonsensya siya. Natatakot siyang masyadong malungkot ito. Si Liuruyan lang ang nakakaalam na ang sbay na ito sa kanyang puso ay hindi naman masama. Ito ang pamilyang Bai na pinaghirapan ng kanyang ama na makilala, ngunit hindi maabot, ang pamilyang tumangging tumulong sa kanila. Ang nakaistilong motorsiklo ni Bai Ningbing ay nakapark sa kanto. Si Fang Yuan, na kumuha ng libro mula sa bag, ay bumaba sa gusali. Si Bai Ningbing ay ngumiti at bumunot ng mansanas, inabot kay Bai Ningbing. Siya ay isang napaka-eleganteng binata. Hindi lang tinanggap, hindi man lang hinugasan, pinunasan na lang sa damit. At kumagat ng malaki. Ito ang kawalan ng kalmado at katahimikan na hindi nakuha ni Liuruyan kanina. Nakahiga sa lumang kahoy na kama, tiningnan ni Liuruyan ang taong nasa bintana sa kabilang bahay, at muling inisip ang tanong na yon. Si Fang Yuan, siya ba ay pangit? Sa tingin niya, kahit papaano noong nakangiti ito kay Bai Ningbing, pangit ito. Dati, siya lang ang napapangiti niya ng ganito, may liwanag at kalmado. Ngunit noong bumagsak ang pamilya Liu, bigla siyang ngumiti sa iba ng ganoon. 2 araw pa lang akong nasa tabi ni Bai Ningbing. Nagsisi na ako, sobra talaga siyang kakaiba. Nang dumukot ako ng bag at umupo sa tabi niya. Natutulog siyang nakadapa sa mesa. Paggising, tamad na tumingin sa akin at bumulong. Hindi mo na hinahabol si Liuruyan. Sumagot ako, hindi ko naman talaga siya hinabol. Suminghot siya ng malamig. Siya lang sa klase ang nakakaalam na gusto ko si Liuruyan ng lihim. Siya ang nakakita ng sketchbook ko. Mukhang hindi niya gusto si Liuruyan noong ibinalik niya ang sketchbook sa akin. Sinabi niya, ang pangit ng panlasa mo. Ilang araw pa lang akong lumipat at araw ng mga puso na. Ang mga sikat na magagandang lalaki at babae sa klase ay maraming natatanggap na regalo mula sa mga tagahanga. Sa desk ni Liuruyan ay marami at pumasok si Bai Ningbing na puno ng sigla sa classroom. Bigla siyang naglabas ng isang kahon ng mamahaling imported na chocolate, sabi walang mahilig kumain sa bahay. Para sa akin, itinulak ko pabalik, sabi ko umiiwas ako sa asukal. Nang marinig niya, bigla siyang tumayo, at ang maliit na mataba ay nagbigay ng senya sa akin. Wow, hindi lang basta, double kill, isang biro. Isang tawa, Bauzi, paano mo nagawa? Siyempre hindi ako mag-akala na sabihin.
Akala ko si Bainingbing at Liuruyan ay gusto ako, kahit si Bainingbing, kahit si Liuruyan. Hindi sila kailanman kabilang sa mundo ko, at ako pa ang itinuturing na pinakapangit sa klase. Ganito si Liuruyan dahil natuklasan ng nanay niya ang hindi tama sa pagitan namin. Minsan narinig ko si nanay ni Liuruyan na nagsabi sa kanya, si Xiaoyuan ay mabuting lalaki, kahit hindi mo siya gusto. Dapat mong tratuhin ng maayos. Tungkol kay Bainingbing, hindi ko alam. Siya ay walang sistema sa paggawa ng bagay, ang kanyang mga kakaibang kilos ay nakakaapekto pa sa aking pag-aaral. Halimbawa, sa klase hinihila niya ang aking damit, sa scratch paper ay ginuguhit niya ang pangalan ko, pagkatapos ng klase ay sumasakay ng motorsiklo. At nakikipagkarera sa aking boss. Siya ay pabago-bago ang muod, kapag masaya ay binibigyan ako ng mga orihinal na libro. Magbabahagi ng magagandang kanta, magdadala ng mga bagay na hindi ko pa nakikita, at kapag hindi masaya. Sa pasilyo ay haharangin ako para hindi makalabas, sa event ay ikukulong ako sa kwarto ng kagamitan sa buong klase. Direkta ko siyang tinanong, Bainingbing, lagi mong ginagawa ang mga bata-bata mong kalokohan, hindi naman siguro gusto mo ako. Tumawa siya ng malakas, namula ang mukha. Sa gabing iyon ng botohan. Tumayo siya, kinuha ang notebook, binasa, nagalit, at pinunit ito. Pagkatapos ay tinuro ang ilong ng lahat ng lalaki sa klase at sinigawan, wala kayong sariling kakayahan, tapos magkokomento kayo sa iba. Ito ba ay ginagawa ng normal na tao? Tulad ninyo, sobra na ang pang-aapi. At saka, sinasabi ko sa inyo, hindi siya pangit. Kayo ang pangit. Sa gabing iyon, para sa akin, siya ay parang isang bayani, ang bayani na hinihintay ng katabi. Si Bainingbing ay isang kahanga-hangang presensya sa paaralan. Siya ay laging umaalis ng klase kung gusto, malaya, ginagawa ang gusto. Walang makapagpigil sa kanya, at nakakainis, ang kanyang mga marka ay nasa itaas pa. Ang unang impresyon sa kanya ay mahilig maglaro. Unang beses siyang nakita sa labas ng paaralan. Ang mga kaibigan ay naglalaro ng water gun sa music festival, aksidenteng napunit ang damit ko. Nakamotorsiklo siya noon. Isinakay ako sa kanyang motorsiklo, naghintay na umalis ang lahat, sabi mas mabilis matuyo. Minsan may social survey, maliit na proyekto, sa bawat group meeting ay nag-video call. Siya ay nasa iba't ibang lugar, minsan sa loob ng bansa, minsan sa ibang bansa. Ang isang proyekto ay nagpaakala sa akin na kapag wala siya sa paaralan ay nasa ibang lugar, kaya nang makita ko siya sa sports channel. Nagulat ako at nakalimot kumain. Sari, siya ay nakatuon at kalmado, hindi nagulat. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at tahimik, ibang-iba sa karaniwan. Pinigil ko ang hininga ko habang pinapanood siyang mag-aim. Nang siya ay kumikilos, si Liuruyan na kumakain sa bahay namin ay biglang umalis. Sinabi sa nanay ko, Tita, ngayong gabi ay lalabas na ang tatay ko sa ospital at matutulog. Ang ilang gamit sa bahay ay hindi pa nakaayos. Wei King Xiaoyuan, tulungan mo ako. Si Liuruyan ay nagsinungaling sa akin. Wala naman talagang dapat tulungan. Pagpasok ko, isinara niya ang pinto. Hinarang ako sa kanyang kwarto. Tingnan mo, si Bainingbing ay kumikinang, gusto mo na siya. Talaga? Alam mo ba ang sinasabi ng iba? Kayong dalawang lalaki at babae mag-isa. Nakalock ang pinto, magkasama kayo. Ikaw at si Bainingbing, gaano kahirap ang chismis? Kayo ba ay magkapareho ng mundo? Alam mo ba ang background ng pamilya niya? Tapos nagpapalapit ka pa. Hindi na siya kailangang kumuha ng college entrance exam, pagtatapos ay aalis na siya abroad. Kayo ay hindi angkop. Ikaw, ang iyong reputasyon, gaano kahirap ang sasabihin ng iba? Naisip mo ba? Nagliwanag ang cellphone, isang mensahe mula kay Bainingbing, maliit na katabi. Nakita mo ba ang ginawa kong sining? Maganda ba? Nasa harap ng bahay mo ako. Lumabas ka, ililibre kita ng ngiring. Ang lumang building ay hindi maganda ang soundproof, malakas ang boses niya, naririnig namin sa loob. Hindi pa ako nakareaksyon, narinig ko ang boses ng nanay ko, ikaw ba ay kaklase ni Xiaoyuan? Matapos niyang mag-ayos ng bagay-bagay sa bahay ni Liuruyan sa tapat, narinig kong malamig na sabi ni Bainingbing. Talaga? Uwi na muna ako. Tahimik na ang eskinita. Ngunit muling nag-pop ang text message, Bainingbing, lumabas ka. Nasa dulo ng eskinita ako, at lumapit si Liuruyan sa akin hanggang sa halos dikit na ako sa pader. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumulong sa tainga ko ng napakalambing. Xiaoyuan, huwag kang pumunta, okay? Nang makarating ako sa dulo ng eskinita, si Bainingbing ay may hawak na helmet. Bainingbing.
Ngunit ako, bukod sa libu-libong mandirigma ng college entrance exam at sa dami ng tao sa bansa, wala akong ibang daan, kaya kinabukasan, isinama ulit ako ni Bai Ningbing para maglaro. Tumanggi ako. Sinabi ko, malapit na ang college entrance exam. Wala akong oras para maglaro. Malamig niyang sabi. Kung ganoon, pumunta tayo sa paaralan. Dinala niya ako sa kanyang bahay, isang lugar sa paanan ng bundok na may guard post. Mula sa guard post hanggang sa villa sa bundok, kailangan dumaan sa isang gubat at malawak na damuhan. Dati, noong isinama ako ni Tatay Liuruyan at si Liuruyan sa pag-akyat ng bundok. Itinuro niya sa amin ang lugar na ito. Sabi niya, ang taong nakatira doon. Sa isang pangungusap, kayang baguhin ang kapalaran ng iba. Ngayon, nakatayo ako rito. Tio Zhang, tawagan siguro Liang para magturo sa nobyo ko. Siya ay isang malamig na bituin. Noong araw na yon, sa sobrang pagkagulat, pagkalito at pag-aalala, nag-aral ako ng isang araw ng physics. Habang iyon, nakasandal siya sa kanyang pisngi. Nakakatawang nakatingin sa akin, paminsan-minsan ay nagbubuhos ng tubig para sa akin, nagdadala ng prutas. Sa huli, niyakap niya ako sa upuan, ang kanyang hininga ay dumampi sa aking tainga. Sapat na ba ang pag-aaral ngayon? Kung sapat na, gawin natin ang iba, okay. Namula ako at itinulak siya. Malapit na bang umuwi ang mga magulang mo? Kailangan ko nang umalis. Bahagyan niyang kinagat ang aking earlobe. Nasa ibang bansa sila ngayon. Agad akong tumalon. Mas kailangan ko nang umalis. Hindi siya pumigil, humalik lang siya ng bahagya sa aking labi at sinabing, walang utang na loob. Kinuha ang helmet at inihatid ako pabalik sa fuming lane. Pagkaalis niya, tumayo ako sa sirasirang dulo ng eskinita. Tumingin pabalik sa direksyon ng kanyang bahay. Sa unang pagkakataon, lubos kong naunawaan na nabubuhay tayo sa malaking agwat. Ang agwat na ito ay hindi pinapansin ni Bai Ningbing, ngunit mahirap para sa akin na huwag pansinin. Bakit niya ako gusto? Dahil bago ba ako sa kanya? Gaano katagal tatagal ang bagong ito? Hindi ko alam. Pinilit ko lang sabihin sa sarili ko, nasa kasalukuyan ako. Huwag mag-alala ng maaga sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito ng ganito kabilis. Ang simula ng lahat ay ang paghawak ni Tatay Liuruyan. Noong araw na yon, siya ay nakaupo nang hindi mapakali sa wheelchair. Matagal siyang naghanda bago sabihin ang gusto niyang sabihin. Narinig ko, ang ating Xiao Yuan at ang binibini ng pamilya Bai ay magkaibigan. Mahal na mahal ng binibini si Xiao Yuan. Wala iyon. Hindi ko narinig iyon. Ang nanay ko ay nagkukumpul ng sinulid. At hindi nagsasalita. Nilinaw ko, Tio Liu, magkaklase lang kami ni Bai Ningbing. Wala nang iba. Biglang hinawakan ako ni Tatay Liuruyan sa damit at hirap na sinabi. Xiao Yuan, hindi naman ako naging masama sa'yo noon, tulungan mo ako, okay? Kahit isang salita lang mula sa pamilya Bai, may pag-asa pa ang Liu Group. Tulungan mo akong makiusap sa maliit na binibini ng pamilya Bai. Pwede ba? Nag-aalangan akong tumingin sa kanya. Tio Liu, mga estudyante pa lang kami. Malaking bagay ang sinasabi niyo. Si Bai Ningbing ay hindi rin makapagpasya. Dapat kayong pumunta sa may kapangyarihan ng pamilya Bai. Matigas na sabi ni Tatay Liuruyan. Siya lang ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Bai, matagal na silang naghahanda sa kanya bilang kahalili. Pinahahalagahan ng pamilya Bai ang anak na ito. Kung magkataon na maisama niya sa pagkain ng isa o dalawang pangungusap, baka may pag-asa ang buong grupo namin. Xiao Yuan, hindi lang ito para sa akin, pati na rin kay Tita Zhu. Patungkol kay Liuruyan, patungkol sa Liu Group, libu-libong tao sa taas at baba. Noong gabing iyon, pabalik-balik ako. Ang nanay ko ay naging kasambahay sa pamilya Liu sa loob ng 6 na taon. 6 na taon din akong nagbasa sa silid-aklatan ng pamilya Liu. Si Tatay Liuruyan. Hindi ba? Noong weekend, isinama ako ni Bai Ningbing sa kanyang bahay para mag-review. 2 araw akong nag-alinlangan. Sa wakas ay nagsalita na ako bago umalis, habang ako ay nagsasalita, si Bai Ningbing ay nagbubuhos ng tubig para sa akin. Hindi ba, noong weekend, sinundo ako ni Bai Ningbing para mag-aral sa kanyang bahay, 2 araw akong naguluhan. Sa wakas ay nagsalita na ako bago umalis, habang ako ay nagsasalita, si Bai Ningbing ay nagbubuhos ng tubig para sa akin. Pagkatapos kong magsalita, umapaw ang tubig sa tasa, dumaloy sa mesa. At dumaloy sa sahig, nakatalikod sa akin si Bai Ningbing, ang kanyang boses ay malamig na hindi ko pa naririnig. Sa unang pagkakataon na humingi ka ng pabor sa akin, para kay Liuruyan pa. Alam mo ba na ang Liu Group ay may kaso? Anong krimen ang ginawa para malinis? Tumulong ka lang para magsalita para sa kanila, ito ay economic crime. Naiintindihan mo ba? Ang mga sangkot ay iniimbestigahan, wala pang resulta. Ano, ngayon ang pamilya Bai ay makikialam, hindi mo ba makalimutan si Liuruyan? Kung ganoon, mangyaring huwag mo na akong guluhin.
Noong araw na yon, galit na galit si Bai Ningbing at sa susunod na 2 linggo, wala siya sa paaralan. Noon, siya na ang naging tanyag na tao sa paaralan. Alam ng lahat na si Bai Ningbing ay napili sa Olympiad. At balita tungkol sa kanyang pagkapanalo, lahat ng babae ay pinag-uusapan kung paano siya nanalo. Sabay-sabay din marami ang nagtatanong sa'yo kung paano mo siya nakuha. Nang gabing iyon, bumalik siya sa paaralan matapos manalo. Araw-araw, ang kanyang motorsiklo ay umaalingaw-ngaw, sinasabayan ako sa pagpasok at pag-uwi, hindi nagtatago sa iba. May nagtanong kung ano ang relasyon namin, at sumagot siya ng tuwiran, hindi ba halata na ako ang boyfriend? Ngayon, nakatingin ako sa bakanting upuan sa kanang bahagi, at ang puso ko ay bakante rin. Maya-maya, nagpadala ako sa kanya ng mensahe, mag-ingat, pero hindi niya ako sinagot. Muli ko siyang nakita sa 100 araw na pagtitipon bago ang pagsusulit, tumawid siya sa malaking palaruan. Sa tabi niya ay isang napakagandang lalaki, noong ako ay nagsasalita sa entablado para sa lahat ng estudyante, pagdating niya. Biglang nagulo ang lahat, inunat ang leeg para makita siya, napansin na ang kasama niya ay ibang lalaki. At tsismis na tumingin sa akin, tumigil siya at ang lalaki sa ilalim ng entablado, tumingin sa akin na parang estranghero. Pinigilan ko ang aking luha, sumumpa kasama ang lahat ng kaklase, ako ay ipinanganak na bundok, hindi batis. Nais kong tumingin mula sa tuktok ng mga bundok sa mga mababang kanal. Ang mga kaklase ay masiglang sumumpa. Siya lamang ang walang sinabi. Noong araw na yon, hinarang niya ako sa pintuan ng paaralan. Sinabi niya kung saan siya mag-aaral sa kolehiyo. Sinabi ko, hindi pagkatapos ng graduation, gusto ko pa ring mag-exam sa Tsinghua. Ngumiti siya ng may pait, isinuot ang helmet, at umalis na umuugong ang makina. Ito ang huling beses na nakita ko siya bago ang pagsusulit. Muli ko siyang nakita. Sa telebisyon, ang 18 taong gulang na si Bai Ningbing ay nanalo ng ginto sa Olympics, itinaas ang watawat para sa kanya. Ang pambansang awit ay inawit para sa kanya, siya ang taong nasa tuktok ng mga bundok na tumitingin sa mababang kanal. Tahimik kong tinago ang mga gamit na ibinigay niya sa akin, tinanggal ang kanyang kontak. Nagising mula sa panaginip, bawat isa ay nagtungo sa kanyang landas. Pareho kaming pumasok sa Tsinghua ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng kolehiyo, bigla niya akong sinimulan habulin. Noon, wala na ang mga butas sa aking mukha. Mas pumantay na ang mukha at katawan kaysa dati. Naghugas ng buhok, nagpalit ng gupit. Naglaan ng oras sa pananamit, naging kapansin-pansin sa labas. Sinimulan kong ayusin ang sarili. Hindi para pasayahin ang iba, kundi para sa sarili, para magkaroon ng kumpiyansa. Mas masaya. Sa totoo lang, hindi ako kagaya ng tradisyonal na gwapong si Bai Ningbing. Kundi ang gwapong may tatak, mailap at may pagkalalaki. Sinabi ko sa kanila na ako ay nahalal na pinakapangit sa klase, hindi sila makapaniwala, paano nangyari yon? Ikaw ay isang taong pina-photograph ng mga photographer habang namamalengke, kayo ba ay mga ordinaryong tao? Anong klaseng panlasa yon? Ngumiti ako, hindi kayo maniwala, tanungin niyo sa susunod. Si Liu Ruyan, binoto rin niya ako dati. Lalo silang nagkagulo. Wow, hindi ba? At ngayon ay mataas ang profile niyang hinahabol ka. Sira ulo ba? Ngumiti ako, hindi sumagot. Ang pamilya ni Liu Ruyan ay nakaraos pa rin. Ang mga mataas na opisyal lamang ang nasangkot, ang kanyang ama ay walang problema, ang Liu Group ay nagpatuloy sa operasyon. Pero si Liu Ruyan ay tumangging bumalik sa villa, nanatili sa Fumingxiang. Kapag nagbakasyon, madalas siyang pumunta sa amin para kumain. Sinubukan niyang maging mabuti sa akin, ang mga paghingi ng tawad. Ay nasabi na ng 100 beses. Sinabi niya noon ako ay sobrang nagliwanag. Kaya gumawa ako ng masasamang bagay. Araw-araw na kasama mo si Bai Ningbing, ang puso ko ay nagdurusa. Buong gabi akong hindi makatulog, sa tuwing nakikita kitang ngumingiti sa kanya, pakiramdam ko mamamatay ako sa sakit. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede. Tinanggap ko ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit hindi niya tinanggap ang kanyang pag-amin. Ang ilang bagay kapag napalampas ay napalampas na. Ang ilang damdamin kapag nawala ay wala na. Siya ay hindi umiyak o nagalit. Bukod sa pag-aaral at pagnenegosyo, lahat ng kanyang oras at lakas ay ginugol sa akin at sa aking pamilya. Sinabi niya, naniniwala siya na ang patak ng tubig ay bumabagsak sa bato. Naniniwala ako sa pagiging totoo, naniniwala sa pagpuno ng dagat ng mga ibon, at sa paglipat ng bundok ng matandang lalaki. Sinabi ko, huwag mong saktan ang sarili mo. Noong 3 taon ko sa kolehiyo, 2 malaking pagbabago ang nangyari sa buhay ko. Una, na-demolish ang bahay ng aking mga magulang, at wala nang alalahanin ang kanilang buhay. Pangalawa, pumirma ako sa isang international modeling agency, at nakuha ang unang malaking pera sa buhay ko. Matapos lumabas sa iba't ibang fashion show sa loob at labas ng bansa. Mas maraming tao ang nagustuhan ako. Ngunit wala akong kahit anong pagnanais na magmahal. Ang aking kasama sa kwarto ay nangasar.
Baka naman dahil sa napakagandang tao na nakilala mo noong bata ka, mahirap na para sa'yo ang ma-in-love sa iba. Lumitaw sa isip ko ang ngiti ni Bai Ningbing. Matagal ko na siyang hindi nakita, ngunit alam ko ang kanyang mga balita. May isang kasama sa kwarto na sobrang fan niya. Paminsan-minsan ay nagpapadala ng kanyang mga post sa grupo. Siya ay tahimik pa rin sa social media. Puro mga larawan ng paglalaro sa buong mundo, extreme sports, rock climbing, surfing, bundok ng mga espada. Free diving, wingsuit flying, walang pakialam. Minsan, sa wingsuit flying, halos maaksidente dahil sa malakas na hangin. Patuloy pa rin siyang walang takot na naglalaro ng mga extreme sports na ito. Ang kanyang mga post ay hindi kailanman nagpakita ng anumang dalamhati. Sinabi ng kasama sa kwarto, ito rin ang kanyang napakagandang damdamin. Ang pinakamalapit na pagkakataon na makita siya ay nang imbitahan siya sa Tsinghua para sa isang aktibidad. Noong oras na yon, hinawakan ko ang tiket sa aking kamay, nakatayo sa pintuan ng auditorium, ngunit hindi ako pumasok. Talagang nakita ko siya noong 3 taon pagkatapos ng graduation. Noon, itinatag ko na ang sarili kong studio at patuloy pa rin ako sa pagmomodelo. Minsan, sa Milan, dumalo ako sa bagong produkto launch ng Prada. Nakita ko ang pinakabagong post ni Bai Ningbing, ang kanyang lokasyon ay nasa Milan na. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Inaasahan ko ang pagkikita, ngunit natatakot din ako. Nagliwanag ang mga spotlight, lumabas ako sa runway. Matapos ang maraming taon, muli ko siyang nakita. Sa ilalim ng runway, ang itim niyang kamiseta ay bahagyang nakabukas. Ang mga manggas ay basta na lamang nakatiklop. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng karangyaan at estilo, ibang-iba sa high school. Nang makita ko siya, nakayuko siya at nakikipag-usap sa isang batang lalaki sa tabi niya. Nakita ko ang batang iyon 7 taon na ang nakalipas. Maganda pa rin. Tinanggal niya ang kanyang jacket at ibinigay sa batang lalaki at binuksan ang bote ng mineral water para sa kanya. Tumingin siya sa kanya at mumiti, ang kanyang mga mata ay kurbadang parang buwan. Tunay na magkasintahan, perpektong Perez. Ako ay naging walang muwang na umaasa na hindi niya ipinakita ang kanyang boyfriend sa kanyang mga post 7 taon na ang nakalipas. Naisip ko na matagal ko na itong binitawan, ngunit ang pagkakita sa kanya ngayon, ang pagkakita sa kanyang malambot na pag-aalaga. Sa ibang babae, ang luha ay biglang bumuhos. Mainit na kaalaman. Ang pagmomodelo ay isang simpleng pagkukunwari. Ang kanyang sariling kumpanya ay nangunguna na sa industriya. Bukod pa rito, siya ay nagtapos sa Tsinghua at narekomenda para sa Tsinghua. Ang isang scholar ay iba talaga sa runway. Sa 30 segundo, sa pamamagitan ng mga mata, nagkwento ng isang kwento. Ang kanyang itsura ay napakakakaiba. Sa unang tingin, hindi siya mukhang gwapo, ngunit talagang hindi mo mapigilan. Natingnan siya ng paulit-ulit. Nako, malulunod na ako. Sa di inaasahang init ng atensyon, sa aking unang International Fashion Week, sa celebration party. Na-invite ako sa pangunahing banquet hall. Doon, muli kong nakita si Bai Ningbing. May hawak akong alak at may magandang tindig, naglalakad sa gitna ng mga kilalang tao at mayayaman sa buong mundo, pinupuri. Nakikita, napapalibutan, tinititigan, wala akong pakialam. May layunin din ako. Mula nang pumasok ako, ang mga mata ni Bai Ningbing ay sumunod sa akin. Nagpanggap akong hindi nakikita, sa gitna ng iba't ibang babae, mahusay na nakikipag-usap. Umiti ako ng may pag-aalinlangan. Hinahayaan ko ang mga babaeng may kontrol sa pera at kapangyarihan. Naituring akong kanilang target. Alam ko ang ginagawa ko at alam ko sa ganitong okasyon. Kung paano makuha ang gusto ko nang hindi nawawalan ng husto. Alak sunod-sunod. Sayaw na kapalit ng sayaw. Sa ika-7 sayaw, niyakap ni Bai Ningbing ang aking leg. Ang pamilyar na boses ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, may galit, Fang Yuan. Sinasadya mo ba? Para maakit ang kanyang atensyon. Para manlinlang. Bahagya kong hinawakan ang kanyang balikat, malabo ang aking mga mata. Sinadya ko ito. Ito ang pinakadelikadong parte. May isda, may pain, may mangingisda. Sino ba sa kanila ang walang layunin? Sinasadya niyang yakapin ang leg ko. Inilapit niya ako ng kaunti. Ilang taon tayong hindi nagkita, pero natuto kang magsalita nang hindi maintindihan. Ilang taon tayong hindi nagkita, Miss Bai, natuto kang magbintang. Parang agila ang tingin niya sa mga mata ko. Lalong lumakas ang hawak niya. Si Liruyan, bakit hindi kanya sinamahan? Tinugon ko siya, ang kasama mo, hindi ba siya dumating ngayong gabi? Kaya nakita kita sa fashion show. Nang hina ako, hindi na ako nagsalita, sumayaw na lang sa kanyang ritmo. Natapos ang isang tugtog. Hinila niya ako sa walang taong balkonahe. Malamig ang hangin, hinubad ko ang jacket ko at ipinatong sa kanyang balikat. Hindi siya tumanggi. Pagkatapos ng ilang inuman, saka siya nagsalita. Para kanino ang luhang iyon? Ano sa tingin mo? Tahimik siyang tumingin sa malayo, dahan-dahang sinabi, minsan, sa isang saglit. Sa tingin ko para sa akin.
Gusto ko sanang sumagot, ngunit dumating ang kasama niya. Nagtatakang tinignan kami. Itong Ginoo ay si Bai Ningbing, pakilala ni Chen Molin. Si Fang Yuan, kaklase ko noong high school. At dating nobyo ko. Napatigil ako. At fayan ko rin. Biglang umihip ang hangin ng gabi. Malamig na hanggang buto. Si Hikyang ay magalang na bumati sa akin. Si Ginoong He, ikinagagalak ko kayong makilala. Mali ang sinabi ni Ningbing, hindi pa kami engaged. Sa katapusan ng buwan pa ang kasunduan. Tumingin siya kay Bai Ningbing, pinagmasdan ang jacket na suot nito. Agad na naghubad si Bai Ningbing. Ngunit biglang natigilan, hindi matanggal ang jacket. Namula ang mukha ni Bai Ningbing, nagmamadali. Labis na nahiya. Sa tingin ko, sa buong buhay ko, hindi ko na makikita ang mas nakakahiyang eksena kaysa rito. Umiti ako at tumango. Salamat, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Sabi sa kanta, kung walang hinahangad di. May hangin man o wala, malaya ka. Ang mga bagay na hindi nakatakdang mangyari, bukod sa bitawan. Ano pa ang magagawa? Bumalik ako sa piging, nakipagkilala sa mga dapat makilala. Nakuha ang mga dapat makuha. Nang gabing iyon, marami akong nakuha. Pribadong kontak ng mga kilalang tao, at ilan pa. International na mga brand partnership. Pagbalik sa hotel, lasing at antok. Kusang kinuha ko ang telepono sa bulsa. Lumiwanag ang screen, ang litrato ko ang wallpaper. Comfortable at kontento. Gusto ko sanang burahin, ngunit hindi ko mahanap ang numero nito. Habang nagsasalita, may tumawag. Nasa iyo ang telepono ko. Maaari mo bang ibalik? Mag-isa ako. Paano naman napunta sa akin ang telepono mo? Kalokohan. Ang hawak mo ngayon ay telepono ko. Nasaan ka? Pupunta ako doon. Nasa ni. Hinawakan ko ang kumot sa ilalim ko. Nakahiga na sa kama. Matagal siyang tahimik sa kabilang linya. Pabulong na sabi, nasaan ka? Sa Bulgari? Nang gabing iyon, may sagot ako sa isip ko. Tama nga Ang tanging pasahero sa eroplano, si Bai Ningbing ay nagbabasa ng financial report. Anong ibig mong sabihin? Sa kanya ako tiningnan. Sabay na lang tayong umuwi sa bansa. Natawa ako. Mag-i-engage ka sa katapusan ng buwan, iniwan mo ang fiancé mo para sabay akong ihatid pa uwi. Sumagot siya. Tatalikod na sana ako para bumaba ng eroplano. Hindi ko hahayaang mawalan ako ng pag-asa. Sa gitna ng masalimuot na ugnayan ng negosyo, ngunit sarado na ang pinto. Maupo ka. Ikabit ang seatbelt. Tapos pag-uusapan natin ang isang negosyo. Nagulat ako. Dito, may sagot ako sa isip ko. May sagot ako sa isip ko. May sagot ako sa isip ko. Tama nga. Sa gitna ng masalimuot na ugnayan ng negosyo. Ngunit sarado na ang pinto. Maupo ka. Ikabit ang seatbelt. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang isang negosyo. Medyo nagulat ako dahil ang totoo'y seryosong usapan pala ito. Sabi nila, mag-donate ang pamilya Bai ng isang grupo ng mga antigo sa pambansang museo. Lahat ito ay kanyang nahanap sa Europa sa mga nakaraang taon, may mga nawala sa publiko na kanyang nabawi. May mga binili sa subasta sa mataas na presyo, at may mga donasyon mula sa mayayamang negosyanteng Chino, kabuang 360 piraso. Ang mga antigong ito ay magkakaroon ng hiwalay na eksibisyon, sabi niya. Gusto kong ipagawa sa inyong kumpanya. Pinigilan ko ang matinding kagalakan sa aking puso at agad akong pumayag. Umiti siya at sinabi, hindi pa napag-uusapan ang mga kondisyon ng negosyo, pumayag ka na. Kahit kailangan kong magbayad, kailangan kong gawin ito dahil ang halaga nito sa lipunan ay mas malaki kaysa sa pinansyal. Hindi ako ignorante. Kailan tayo pumirma ng kontrata? Bilang pagpapakita ng sinseridad, binuksan ko agad ang proposal sa laptop. Habang tinitignan mo ang proposal, nagtanong ka ng simpleng tanong, nasa eroplano ba lahat ng mga antigong ito? Sumagot siya, hindi ka siya. Nalungkot ako at sinabi, wala kahit isa sa mga kayamanang iyong nahanap. Gusto ko sana munang makita. Inalis niya ang kanyang tingin sa ibang lugar at sinabi, may isa akong daladala, kailangan kong lagi itong nasa akin para panatag. Nagmamadali akong nagtanong, ano yon? Matalino ka, at sa daan patungo sa villa, may masamang pakiramdam na ako. Tinanong niya, gusto mo pa bang pumirma ng kontrata? Sa walang taong villa, may mahabang mesa na nakahanda ang pagkain. Umupo kami sa magkabilang gilid. Itinulak ni Bai Ningbing ang kontrata sa harapan ko at sinabi, sagutin mo ang 3 kong tanong. Hindi lang itong eksibisyon ng Antigo, kundi lahat ng negosyo sa sakop ng Bai Group, ibibigay sa iyo. May ganoon bang magandang oportunidad? Agad kong sinabi, anong mga tanong? Ipinapangako ko na 100% tapat ako. Itanong mo na. Binuksan niya ang isang bote ng alak. Binuhusan ako ng kalahating baso. Para kanino ang luhang iyon? Kinuha ko ang baso. Tumingin sa kanyang mga mata at sumagot, para sa iyo, para sa akin, para sa ating pag-ibig na nauwi sa wala. Nang marinig niya, natigilan sandali, pagkatapos ay ininom ng bigla ang buong baso. Ngumiti ako at uminom din ng isang baso. Susunod na tanong, sabihin mo sa akin, sa pagitan ko at ni Liruyan, pinili mo siya.
Nagsisi ka ba sa mga nakaraang taon? Pinuno ko ang kanyang baso at mahinahong sinabi, hindi ko siya pinili. Tumingin siya sa akin nang hindi makapaniwala at sinabi, ang patakaran ay magsabi ng totoo. Iyan ang totoo. Hindi ko siya pinili, kahit noong humingi ako ng pabor para sa pamilya Liu, para sa kanya yon. Matagal ko na siyang binitawan, ngunit hindi ka naniniwala. Sa 7 taong ito, hindi ka ba kasama niya? Wala. Bigla siyang nahirapang huminga at uminom ulit ako ng isang baso. Pagkatapos sinabi niya, ikatlong tanong, kumain muna tayo, pagkatapos saka ko sasabihin, okay. Pagkatapos nagsimula kaming kumain sa tahimik at mahabang tanghalian. Isa-isa niyang inilagay ang pagkain sa aking plato. Ang kanyang kilos ay disente at elegante, hindi katulad noong araw na iyong pabaya si Bai Ningbing na kumagat sa mansanas na inabot ko. Ibang-iba ka. Naramdaman kong nasasakal, kaya tinanong ko kung maaari bang buksan ang NII sa sala para may ingay. Bumukas ang AE, ito ay channel ng pananalapi. Biglang narinig ang boses ni Liu Ruyan sa walang taong sala. Ang host ay nag-interview sa kanya. Sa oras na yon, si Liu Ruyan ay isang bagong yaman sa pananalapi at kasama ang presidente ng grupo. Tinanong siya ng host kung may pinagsisisihan siya sa buhay. Tumingin si Liu Ruyan sa kamera at sinabi, noong high school, napagkamalan kong perlas ang isda at hindi sinasadyang naagaw ng iba. Sa loob ng 7 taon, araw at gabi. Nagsisisi ako. Mabuti na lang at single siya ngayon, may pagkakataon pa ako. Ang iba na sinasabi niya ay kumakain kasama ko. Nang marinig ito ni Bai Ningbing, parang isang dalagang inilapag ang kutsilyo at tinidor, itinulak sa akin ang hiniwang wagyu at sinabing may tatawagan siya. Tumayo ako upang patayin ang AE, dumating ang hangin mula sa dagat, malinaw kong narinig. Sa balkonaheng may tanawin ng dagat, malamig niyang inutusan, papuntahin ang Beite. Agad, bawiin ang lahat ng puhunan ng Shisheng. Bumalik siya sa mesa, Xiao Yuan, huling tanong. Isipin mong mabuti bago sumagot. Seryoso akong tumango. Gusto mo bang ipakancel ang engagement? Hindi masyadong naintindihan ni Kikiang kung bakit noong high school pa lang, si Bai Ningbing ay nagustuhan na si Fang Yuan. Sumama siya sa paaralan minsan, at tingin niya ay isang ordinaryong tao lang, ang katawan at mukha ay katamtaman. Magaling ang mga marka, simpleng pamilya. Sa mga ordinaryong tao, hindi naman masama. Ngunit kung ikukumpara kay Bai Ningbing, malayo ang agwat. Tanging si Bai Ningbing lang ang nakakaalam kung bakit. Unang nakita ni Bai Ningbing si Fang Yuan sa isang aksidente, noong araw na yon. Unang nakita ni Bai Ningbing si Fang Yuan, tanging si Bai Ningbing lang ang nakakaalam kung bakit. Unang nakita ni Bai Ningbing si Fang Yuan sa isang aksidente, noong araw na yon. Isang manggagawa sa konstruksyon na nasa edad 20, nahulog mula sa 6 na metrong taas na gusali, manipis ang dibdib. Sumabit sa nakalantad na bakal, hindi siya namatay agad, sa halip ay nakatayo sa kanyang mga daliri. Nakabitin sa bakal, habang pinipigilan ang dugo, sumisigaw ng may hapis. Napakadugo ng eksena, nagkagulo ang mga tao, walang alam kung ano ang gagawin. Walang magawa kundi panoorin ang kawawang binata, na dumadaloy ang dugo ng parami. May tahimik na bumuntong hininga, may nagtakip ng mukha at umiyak, may hindi na kayang tumingin pa. Habang si Bai Ningbing ay nagmamadaling nagbibigay ng pangunang lunas, isang batang may dalang backpack, nakasimpleng damit, ang tumakbo palabas. Buong lakas niyang niyakap ang construction worker na puno ng dugo at hinila siya. Para mabigyan siya ng sandalan, ng masasandalan, para hindi na kailangang tumayo sa kanyang mga daliri. Malumanay niyang sinabi, huwag matakot, magiging maayos ang lahat, magiging maayos ang lahat. Darating na ang doktor, konting tiis pa, gusto niyang mabawasan ang sakit niya. Gusto niyang hindi siya mamatay ng walang saysay. Noong araw na yon, ang construction worker na yon, paulit-ulit na sumisigaw, may hapis, namatay sa kanyang mga bisig. Nang mamatay ang construction worker, siya ay puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay nakatitig. 2 taon pa lamang siya sa high school, naalala niya ang sinabi ng guro, noong yelo pa ang nasa dagat ng bihay. Nakita ko ang namumulaklak na plum blossom. Ang dayong nag-aalab na kaluluwa ay hindi niya nakita kailanman. Mula sa araw na yon, ang lalaking ito na nagngangalang Fang Yuan ay pumasok sa puso ni Bai Ningbing. Simula noon, hindi na siya lumabas. Para sa kanya, lumipat siya sa Gongli High School. Hindi pa nagtagal pagkatapos lumipat, natuklasan niyang may iniibig ito. May buong album siya. Lahat ng iginuhit ay si Liu Ruyan. Liu Ruyan, ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat? Sa mga panahong walang kwenta at may mali siya, pinagagalitan niya ang itsura nito. Pinalipat niya ang upuan sa tabi niya. Nadama ni Bai Ningbing na sa wakas ay sinagot na ng mga Diyos ang kanyang dalangin. Sinimulan niyang pagandahin ang trato sa kanya. Tinanong niya, gusto mo ba ako? Si Bai Ningbing sa buong buhay niya ay hindi pa naging ganito kabado at napahiya. Lagi niyang iniisip na siya ay isang taong laro lang ang alam. Naisip niya, kailangan niyang ipakita sa kanya ang magagandang bahagi ng kanyang sarili.
Kaya sadyang sinabi niya ang oras ng broadcast ng Olympic tryouts. Naghintay pa siya sa kanyang baba, gustong yayain siyang sumilip sa bintana at pakinggan ang papuri mula sa kanya. Ngunit nasa bahay pala si Liuruyan. Ang dalawang tao sa likod ng bintana ay napakalapit. Dahil dito, labis siyang nagsiselos, sumigaw, pinigilan ang sarili na umakyat. Upang hiwalayin sila, nagbilang siya ng bawat segundo sa eskinita. Ang kanyang damdamin ay parang pinirito sa mantika. Nang makita siya, hindi na niya napigilan. Noong gabing iyon, hinalikan niya siya. Hinalikan siya ng buong lakas. Ganito sila nagsama, ngunit wala siyang anumang katiyakan. Sinunod niya ito, ngunit hindi kailanman ipinakita ang kanyang pagmamahal. Noong nagustuhan niya si Liuruyan dati. Iba talaga ang sitwasyon. Nang humingi siya ng tulong para sa pamilya Liu, lubusang naputol ang kanyang pag-asa. Kaya para kay Liuruyan ba ang lahat? Si Bainingbing mula pagkabata ay hindi pa nakaranas ng ganitong pagkatalo. Nag-text siya, pasensya na, hindi ko sinasadyang pahirapan ka. Ang mga ginawa ko ay hindi para kay Liuruyan. Paano niya masasabi ang mga malalambot na salitang iyon? Ang mga sandaling palihim siyang tumingin kay Liuruyan. Lahat ay nakita niya. Pagbalik sa paaralan, nakatayo siya sa entablado na nagsasalita. Si Liuruyan ay nakatayo sa tabi niya. Malumanay siyang nakatingin sa kanya. Sa entrance exam, tinanong siya kung kukunin niya ang Tsinghua. Tumango siya. Gusto pa rin pala niyang pumasok sa parehong universidad kasama si Liuruyan. Kaya nagbitiw si Bainingbing. Buong pusong inilaan niya ang sarili sa Olympic training sa Loguan. Hindi pa rin napigilan na mag-text kay Fang Yuan. Bainingbing, narinig kong pumasa ka sa Tsinghua. Congrats! Pinatay na niya ito. Bakit? Dahil lang ayaw niyang tulungan ang pamilya Liu. Sa huli, pumunta pa rin si Bainingbing sa kanyang ama para pag-usapan ang tungkol sa pamilya Liu. Kung si Fang Yuan ay talagang magnanais na makasama ang pamilya Liu magpakailanman, dapat ay walang mangyaring masama sa pamilya Liu. Buti na lang may nangyari sa pamilya Liu na naging maayos ang pagkakaayos. Dumating si Liuruyan para magpasalamat. Nagpalitan sila ng WeChat ng formal. Mula sa araw na yon, paminsan-minsan ay nakikita ni Bainingbing. Sa circle of friends ni Liuruyan, ang mga post ni Fang Yuan. Ang kanyang buhay kolehiyo ay napakasaya. At kitang-kita na lalo siyang gumwapo. Lihim siyang pumunta para makita siya ng 10 beses, hindi nangahas na makita siya. Inimbitahan sa Tsinghua para sa isang panayam. Hindi pa rin niya napigilan na magpabili sa propesor na bigyan siya ng pangalan. Ngunit hindi siya dumating. Ang upuan na iyon ay magpapasama sa buong gabi. Sa libu-libong sakit ng mundo, ang pag-ibig lamang ang hindi mapaglalabanan. Naunawaan ito ni Bainingbing ng lubos. Nang mag-announce si Liuruyan sa moments na sila na ni Fang Yan, isang flight ang hinaharap ni Bainingbing. Hindi niya binuksan ang moments. Tumalon pa rin siya. Sa daan, nakatagpo siya ng magulong hangin. Sa isang saglit, naisip niya, kung magtotoo ang masama, iiyak kaya siya at sasakit ang puso para sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na niya tiningnan ang moments ni Liuruyan. Noong panahong iyon, hindi niya pinagdudahan ang katotohanan ng mga post na iyon. Hindi niya alam kung anong kasuklam-suklam na paraan ang maiisip ng isang tao para makuha ang iba. Ang tanging alam niya ay hindi pa siya nakaramdam ng labis na pananabit, ngunit ayaw na niyang makita ang taong iyon. Ang katotohanang hindi siya magiging kanya, ay nagbigay sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang matigas na pagmamahal at nakaraan ay nailabas lamang sa pamamagitan ng matitinding palakasan. Lahat ng pagbabago ay nagsimula sa Milan Fashion Show. Tinitigan siya ni Fang Yan. Maliwanag ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Noong tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, nabaligtad ang pananaw ni Bainingbing. Bakit siya nagtanong? Posible bang para sa kanya ito? May lugar ba siya sa puso nito? Kailangan niyang malaman ang sagot. Sa balkonahe ng Salo-Salo, tinanong niya ito. Sa hallway ng Bulgari Hotel, tinanong niya ito muli. Noong mga oras na yon, lasing na lasing siya. Sumabit siya sa leg niya at sinabi, iisa lang ang taong makapagpapaiyak sa akin sa mundong ito. Ang taong iyon ay napakalayo para sa akin. Buong puso ko siyang hinabol. Nang halos maabot ko na siya, malapit na siyang ikasal. Si Bainingbing ay nagulat muna. Tinanong niya ako at unti-unting gumulo ang kanyang puso. Malapit nang lumabas ang sagot. Ngunit ito ang kanyang huling sasabihin. Gusto niyang marinig ang malinaw at tiyak na sagot. Si Bainingbing ay nagtanong sa akin ng 3 katanungan, ngunit isa lamang ang ibig sabihin, mahal mo ba ako? Ang kanyang ekspresyon ay sobrang maingat at balisa. Lahat ay halata na. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Itinanong ko ang tanging pagdududa, ano ba talaga ang relasyon mo at ni Hikyang? Sagutin mo muna ang tanong ko. Kailangan kong malaman kung ano ang relasyon niyo bago ko masagot ang tanong na ito. Huwag mong alalahanin ang mga yon. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo bang kanselahin ko ang engagement? Diretso niya akong tinitigan, walang pakialam, gusto lang ng sagot. Huminga ako ng malalim. Seryoso akong sumagot, gusto kong kanselahin mo ito. Ayokong makita kang ikasal sa iba.
Ngunit hindi na siya napakalma ng aking mga salita. Hinalikan niya ako ng mariin, galit na galit, parang gusto niyang lamunin ang lahat. Ito ay paghihiganti at paghahabol din, may natitira pa akong katinuan. Pinaalalahan ko siya tungkol kay Hikyang. Palihim niya akong tinanong, pagkatapos ay tinawagan si Hikyang. Binuksan ang speaker. Ang boses ni Hikyang ay nagmadaling lumabas. Kabado ako. Kumusta? Kumusta? Nagtagumpay ba? Kung nagsiselos ka, tiyak na may itinatago ka. Yun ang tanong ko sa kanyang sunod-sunod na taktika. At ang ipinangako mo sa akin. Ba Iningbing, yung maliit na artista na gusto mo? Mag-invest ako ng isang variety show. Pababantayan ka niya sa bundok ng 2 buwan. Ako. Noong gabing iyon, maganda ang buwan, mahalumigmig ang hangin sa dagat. Sunod-sunod na mas nakakatakot na tanong, pwede ba? Sandaang dangkal ng liwanag ng buwan ang dahan-dahang kumalat. Sunod-sunod na malinaw ang mga alon. Hindi malalim ang mga alon, walang kaguluhan. Ang anino sa pader ay sumabay sa liwanag ng buwan, unti-unting lumulubog sa walang hanggang pagsisisi. Naalala ko ang unang pagkikita ko sa pinuno sa paaralan. Noong taglamig ng 2 taon sa high school, sa gitna ng malalaking snowflake, tapos na ako sa duty. Noong lumalabas ako ng paaralan para magtapon ng basura, nakatayo siya sa ilalim ng ilaw ng koridor, may dalang ilang libro. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha, parang isang pintura. Sabi niya, "Classmate, taga-class isa ka ba ng 2 taon? Ako ay isang transfer student. Ang pangalan ko ay Ba Iningbing. May kakulangan ka bang katabi?" Naalala ko noong napilayan ko ang paa sa paglalaro ng basketball. Nakahiga ako sa mesa dahil sa sakit. Dumaan siya at nag-abot sa akin ng isang kahon ng pain reliever. Naalala ko ang maraming di sinasadyang alaala sa klase. Bumagsak ako sa kanyang nag-aalala ang mga mata. Naalala ko ang unang pagkakataon na iniwan niya ang lahat para ihatid ako, ang tensyon at hindi maitagong saya sa kanyang mukha. Ngunit noong panahong iyon, ako, na nakulong sa salitang tipangit, ay hindi kailanman naniwala na may bigla na lang magugustuhan sa akin. Kahit paulit-ulit niyang ipinakita ang kanyang damdamin, hindi ako tuluyang naniwala. Hindi ko inakala na siya, tulad ko, ay natatakot at walang tiwala sa pag-ibig. Kami ay napakabobo at katawatawang mga lalaki. Ngunit sa huli, kahit maraming pag-ikot, hindi pa rin kami nagkawalaan. Nang maglaon, kinapanayam kami ng mamamahayag, tinanong kung labis kaming nang hinayang na pinalampas ang tunay na kabataan. Si Ba Iningbing ay matatag. Siyempre tumango ako, ngunit umiling din. Nang hinayang ngunit hindi rin. Noong high school, nakita ko siyang nagniningning. Sa palagay ko, ako ay madilim. Siya noon pa ay isang malaking puno, ako ay isang binhi lamang. Kung wala ang 7 taon na ito, isa-isa kong pinayagan ang sarili kong sumibol mula sa lupa, lumaki tulad ng usbong. Hindi ako magiging ganito kalmado at tiwala sa harap niya, mahinahong tatanggapin ang kanyang pag-ibig. Nagpatuloy ang mamamahayag, narinig ko na si Liuruyan, ang Pangulo, ay madalas na nagpapakita ng mataas na profile sa ekonomiya sa loob ng ilang taon. Si Ginoong Shi ay kamakailan ay lahat ng produkto ng kumpanya. Sinabi ni Ginoong He, tumingin si Ba Iningbing sa kamera, ang bahaging ito ay ipapalabas ngayong gabi, tama. Tumango ang kameraman. Inilabas ni Ba Iningbing ang 2 sobre. Liuruyan, nakita mo ba ng malinaw kung ano ito? Kung mang-istorbo ka sa asawa ko, seryoso ako. Pag-isipan mo ito, sabi ko. Putulin itong bahagi. May pagkilala ako sa sarili, kaya hindi ko kailanman hinangad ang pag-ibig, lalong hindi ang pabor ni Liuruyan. Parang away ng mga mag-aaral, nakakasira ng dignidad. Wala akong pakialam. Sigurado ka ba na isasama natin siya sa opisyal na anunsyo ng kasal? Nag-isip siya. Tumanggi ng mariin. Bago ang kasal, sa terrace sa tabi ng dagat, humihip ang hangin. Tinanong ko siya ng tanong na matagal nang nakabaon sa puso. Ba Iningbing, noong high school, hindi mo ba naisip na ako ay makaluma at pangit? Noon, ang mga lalaki sa klase ay inakala akong pangit, sagot niya. Noong unang pagkakataon na makita kita, yakap mo ang labirintong puno ng dugo. Noon, ikaw ay napakaliwanag kaya hindi ako makatingin ng diretsyo. Pagkatapos, tumingin ako sa iyong profile sa loob ng 1 buong taon. Hindi mo alam kung ilang beses kang pumasok sa aking panaginip. Maaga akong nagising, alam ko na ang pamantayan ng kagandahan at kapangitan ay pabago-bago at subjective. Ikaw ay mapanuri sa anyo, bastos at mababaw, at alam mo ang magandang balat. Ikaw, maniwala ka, ang taong pinili ko ay tiyak na pinili ng libo-libo. Ang ganda ng iyong video. Sa susunod na makita kita, siguradong bibigyan kita ng barya. Wala. Ba Iningbing, buti na lang hindi ka nagbigay ng barya. Kung nagbigay ka, ituturing kitang habang buhay. Pagkatapos, nag-click ako ng exit. Magkikita pa ba tayo, Ba Iningbing? Sa oras na magkita tayo, maging masaya ka, okay? Ba Iningbing, dapat kang mag-like, dapat kang magbigay ng barya. Okay, like, barya. I-scroll sa susunod na video.
Ang iyong mga barya at like ay hindi na ako maabot. Walang problema. Dapat kang magbigay ng barya sa iba, Bainingbing. Bainingbing, lagi mo akong inuutusan kung paano mabuhay. Bainingbing, ikaw itong barya, kasamahan.